Okay. Magandang gabi mga kaibigan. Sa kwentong ito, matutunghayan nyo ang kwadradong anggulo ng isang unique na love triangle. Base ito sa confession na ipinala sa atin ng isang anonymous sender. Di na lang natin babanggitin yung pangalan niya. Papalitan natin yung pangalan niya sa kwentong ito. Ang center ng banggaan ay isang babaeng kahit huminga lang, may nahuhulog. Ganun siya kaganda. Tawagin na lang natin siyang si Luna. Mahinhin. Soft-spoken. Madaling mamula ang pisngi at may kakaibang lambot ng boses. Yung tipong pag may humawak sa braso niya, nanginginig muna bago bumitaw. Submissive, cute, and innocent. Anak mayaman. Lahat ng gusto nakukuha. Pero wala pa masyadong experience sa love at intimate sessions. Kaya hindi na nakapagtataka ng sabay na nahulog ang dalawang magkababata sa kanya. Si Emil, isang charming na palabiro at confident na lalaking pinata. Anak mayaman din. Madami ng experience sa love at intimate sessions. At si Rico, loyal, tahimik. Pero pag nagmahal, deep enough para malunod ang sinuman. Anak mayaman din. Hindi pa nagkaka-girlfriend. Pero madaming may crush sa kanya. Pero, si Luna ang trip niya. Wala ding experience sa intimate sessions. Nagka-insight lang sa kakanood at kakalulu. Sa kwentong ito, parehas silang in-entertain ni Luna nang hindi nila alam. Way back in the past, magkakabatch itong tatlo. Within those years, na-develop ang pagkahumaling ng dalawang lalaki kay Luna. At ngayon lang sila maglalakas ng loob mag-confess. O sabihin na lang natin, yayain si Luna mag-date para maka-first base o home base. Nangako ang magkaibigan na magkababata, bro, walang unahan, walang agawan. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Okay? Sabi nila sa isa't isa. Parang, kumbaga, bros before hoes. Parang ganoon. Akala nila sa kanila si Luna. Pero wala silang kaalam-alam, pinagsabay pala sila. Pero, meron pang isa. Ang hindi alam nila Emil at Rico, may isang tao palang hahawak sa mundo ni Luna ng dahan-dahan. Ito ay si Mira, older friend. 5 taon ang gap kay Luna. Co-worker, beautiful, hard worker, self-made success, mature, seductive, pero bye. Oo, si Lahis, tomboy. Pero maganda siya at napaka-hot. Hindi mo akalaing kay Mito din pala ang nice. Yan ang background ng story na to. So, nag-umpisa ang init isang gabi sa opisina. Si Luna ay pagod. Si Mira ay nakaupo sa likod niya. Marahang sinusuklay ang buhok. Mga daliri na dumadaloy mula sa batok pababa sa shoulders. Umahagod sa leeg. Relax. I got you. Bulong ni Mira. At si Luna, ngumingiti. Nahihiya pero hindi lumalayo. Sumandal kay Mira. Forehead touches at kunwari comforting. Hawak sa baywang. Mga moment na walang mali siya. Pero kung nakita mo lang sana, ramdam mo agad na may kuryente sa bawat galaw. Mabigat ang paghinga at iba ang titig ni Mira kay Luna. Umpisa pa lang yun ng pagpapakitang motibo ni Mira.
Pero, mag-focus muna tayo sa mga boys. Etong si Emil mabilis kumilos. Siya ang unang nakapag-aya kay Luna na mag-date nang hindi alam ni Rico. Sa totoo lang, hindi pa sila official. Pero nung gabing yon, parang may sariling plano ang tadhana. At si Emil, mabilis ang kilos. Niyaya ni Emil si Luna na mag-late night milk tea lang daw at konting lakad-lakad. Pero sa paraan ng tingin ni Emil kay Luna, halatang may ibang gustong mangyari. Hindi naman bastos pero may init na tago sa bawat galaw. Habang naglalakad sila, kapansin-pansin kung gaano kaliit ang steps niya kumpara sa confident stride ni Emil. At isang beses, tumama ang siko ni Emil sa monay ni Luna. Si Luna naman biglang napahinga ng malalim, parang nahigop ang hangin. Si Emil ngiting manyak pero angelic pa rin. Ay, sorry. Masakit ba? Tanong ni Emil. Okay lang, sagot ni Luna. Namumula ang ilaw ng street lamp at ng kanyang pisngi. Pagdating nila sa bench sa may tabi ng coffee shop, umupo sila ng magkadikit, halos balikat. At dito, nagsimulang magsulat si Destiny ng mas malalim na eksena. Emil leaned closer. Hindi mabilis, hindi halata, pero sapat para maramdaman ni Luna ang init ng braso niya na dumidikit sa gilid ng monay niya. Lamig ba? Tanong ni Emil. Hindi pa sumasagot si Luna pero nag-adjust si Emil. Nilapit palalo ang katawan niya. Balikat sa balikat, bisig sa bisig, skin to skin. At si Luna tumigil ang paghinga. Emil, mahina niyang tawag. Pero hindi niya tinatanggal ang braso niya sa kanyang monay. Hay! Hindi rin siya lumalayo. Ngunit si Emil, mabagal. Alam niya ang epekto niya. Dahil siguro sa experience. Idinaan niya ang kamay sa buhok ni Luna. Marahang tinanggal ang loose strand na nakalapat sa pisngi nito. Mainit ang daliri niya. Malamig ang paligid. At doon nagsimula ang unang spark. May dumi ka dito, sabi ni Emil. Pero sa totoo lang, ginawa lang niya yon para mahipo ang mukha niya. The moves. Hinagod ni Emil ang pisngi ni Luna gamit ang hinlalaki. Mabagal. Halos parang pag-drawing ng invisible circle. Naramdaman ni Luna ang kuryente na parang kumakalat mula sa mukha niya pababa sa leeg. Wala naman pala, bulong ni Emil. Pero hindi niya agad tinanggal ang kamay niya. Luna, bakit ang lapit mo? Emil, halos nakahilig na sa kanya. Sumagot ng nakangiti. Gusto mo bang lumayo ko? Tahimik si Luna. Pero ang dahan-dahan niyang paglingon sa kamay niyang nakahawak pa rin sa braso ni Emil ay sapat ng sagot. Hindi niya gustong lumayo. Kaya si Emil tuloy lang. Hindi agresibo pero puno ng intensyon. Manyak. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Hindi biglaan. Hinayaan niya muna itong nakapatong sa bench. Tapos dahan-dahan ipinatong ang palad niya sa ibabaw. Pressing softly, warmly, and comfortable. At hindi inurong ni Luna ang kamay niya. Kaya mas hinigpitan ni Emil ang hawak. Hinila ng konti para mapalapit pa siya kay Luna. Hanggang sa halos sumayad ang ilong niya sa gilid ng mukha nito. Okay ka lang? Tanong niya halos pabulong. Tumango si Luna pero hindi tumingin. Para siyang natutunaw. Sumandal si Emil. At hinawakan ang ilalim ng chin ni Luna gamit ang dalawang daliri. Inangat ng bahagya
Para bang stolen moments at stolen closeness. At bago pa makapagsalita si Luna, Emil plays a soft warm forehead touch. Hindi halik pero malapit. Sobrang lapit. Forehead to forehead. At bread to bread. Parang commercial ng close-up. Maririnig mo halos ang paghinga ni Luna na mabilis na parang sinisinghot ang init ni Emil. Ang lambot ng balat mo. Bulong ni Emil. Ang sinabi lang ni Luna ay, Emil. Nakangiti ngunit kinakabahan si Luna. At dito na niya ginawa ang first base na hindi halata. Hinawakan niyang bewang ni Luna. Mabagal. Parang tinatanong muna ang hangin kung pwede. Tapos, hinapit niya ng konti. Si Luna. Papalapit. Luna lips parted. Not in a kiss. Pero sa sobrang hiya, sobrang init, sobrang unfamiliar na kiliti sa buong katawan niya, sabi niya, bakit ganyan ka tumingin? Emil. Anong tingin? Yung parang, gusto mo rin? Sabi ni Emil. Namula si Luna ng sobra, pero hindi umatras. Hindi nagtatago. At ang kamay niya unti-unting dumapo sa dibdib ni Emil. Hindi sinasadya. Baka para mabalance. Baka para kumalma. Pero naramdam niya ang tibok ng puso ni Emil. At narinig niya ang sariling bulong. Mainit ka. Ngumiti si Emil. At sa mas hinapit pa siya. Enough para madikit ang hita ni Luna sa hita niya. Enough para maramdaman ng buong presence ng katawan ni Emil. Pero hindi lumagpas sa PG-15. Luna, pulong niya. Kung ayaw mo, sabihin mo. Tahimik. At sa gabing yon, ang pinakamalakas na oo ay ang katahimikan na pagdikit ng katawan ni Luna sa dibdib ni Emil. Hindi niya sinabi pero hindi siya umalis. At doon nagsimula ang relasyon na hindi alam ni Rico. At hindi alam ni Luna na magiging dahilan ng pagputok ng buong kwento ang gabing yon. Para mas maliwanagan kayo, hindi easy si Luna. Sadyang mabait at submissive lang talaga siya. Saka wala pa siyang masyadong experience. Hindi niya pa alam magbasa ng lalaki o babae. Kung ano ang intensyon sa kanya. Ganon. Inosente nga, di ba? Saka yung mga ganitong babae, hindi nagbibigay ng mali siya. Sa sobrang bait, natatakot silang makapanakit ng damdamin. Kaya hindi madalas nakakatanggi. Gets yun na. Anyway, pagkaraan ng isang linggo, si Rico naman ang naglakas loob na lumapit kay Luna. Nag-confess. Tahimik pa siyang nagsabi kay Luna. Luna, matagal ko nang gustong sabihin ito. Pero simula high school, gusto na kita. Can you give me a chance? Sabi niya. At dito na nagtatapos ang part 1 ng kwadradong anggulo ng love triangle. To be continued. Abangan ng susunod na video dito lang sa Dilaw na Kandila, Pinoy Comics. Maraming salamat sa panonood. Ito, si Sir Sig.